Mga kapatid, ngayon po ay Huwebes Santo, ang unang araw ng ating Paschal Triduum sa ating pag-inilay-nilay sa kamatayan, pagkakasakit kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoon. Sa pagsimula ng ating banal na misa ng Huwebes Santo, ating munang darasalin ang Orasio Imperata laban sa paglaganap ng COVID-19. Ama naming makapangyarihan, nagusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang sa kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Itiatas namin ang mga nagdurusa, makamtanawan nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa kabubuti ng lahat. Pukawin mo sa amin ang pagkamalasakit sa mga nangangailangan. Nagusumamo kami sa iyong ihinto na ang paglaganap ng virus at ipag-atya kami sa lahat ng takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming kahilingan sa aming pangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, mahalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birheng mapagpagaling sa may sakit, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, dakilang Diyos Ama, atin ang magkamtan, buhay na walang hanggan. Sa piging ng ating Panginoon, tayo'y laging natitipon upang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakipagkaisa ng banal na Espiritu naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Magandang gabi mga kapatid. Magandang gabi rin, Father. Ngayon po ay Huwebes Santo at atin pong sinisimulan ang 3 araw ng pagdiriwang ng pagkapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoon. At sa Huwebes Santo po ay atin pong ipinagdiriwang ang 3 mahalagang bagay na itinatag ni Jesus. Unang-una, ngayong araw na ito ay kanyang itinatag ang sakramento ng banal na misa o Eucharistia. Pangalawa, ngayong araw na ito ay kanyang itinatag ang sakramento ng pagkapari, sapagkat kung walang pari, walang Eucharistia. At pangatlo, ito ang kanyang paghahatag ng utos ng pagmamahal sa pamamagitan ng paglilingkod, ng paghugas ng mga paa ng bawat isa.
Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang kay sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, Kristo, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Mga kapatid, ating papurihan ang ating Panginoon sa pagkakataon na ating maipagdiwang ang 3 araw ng pagdiriwang ng kanyang pagkapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulutan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, sinasalamatan ka namin, ang aking kapurihan. Panginoon,
banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon. Kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, sa kaitaasan. Papuri sa Diyos. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa mga kasalo ngayon sa banal na hapunan na ipinamana ng iyong anak na mamatay bilang haing bago at pang magpakailanman para sa gilo niyang sambayanan, ipagkaloob mong lubusang mapakinabangan ang iyong dakilang pag-ibig at buhay sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, "Mula ngayon, ang buwang ito ang magiging unang buwan ng taon para sa inyo. At sabihin ninyo sa buong pamayanan ng Israel na sa ika-10 araw ng buwang ito, bawat puno ng sambayahan ay pipili ng isang kordero o bisirong kambing para sa kanyang pamilya. Kung maliit ang pamilya at hindi makauubos ng isang buong kordero, magsasalo sila ng kalapit na pamilya na hindi rin makauubos ng isang buo. Ang dami ng magsalo-salo sa isang kordero ay ibabatay sa dami ng makakain ng bawat isa. Kailangan ang kordero ay lalaki, 1 taong gulang, walang pinsala o kapintasan. Kung walang tupa, ay kahit kambing. Aalagaan itong mabuti hanggang sa ika-14 ng buwan at sa kinagabihan, sabay-sabay na papatayin ng buong bayan ang kanilang kordero. Kukuha sila ng dugo nito at ipapahid sa mga hamba at sombrero ng pintuan ng bahay na kakainan ng kordero. Sa gabi ring iyon, lilitsunin ito at kakaning kasama ng tinapay na walang libadura at ng mapapait na gulay. Ganito naman ang magiging ayos ninyo sa pagkain nito: nakabigkis, nakasandalyas, at may tangang tungkod. Dali-dali ang inyong pagkain nito. Ito ang Paskwa ng Panginoon. Sa gabing iyaon, lilibutin ko ang buong Ehipto at papatayin ang lahat ng panganay na lalaki, maging tao o hayop man. At parurusahan ko ang lahat ng Diyos-Diyosan sa Ehipto. Ako ang Panginoon. Lalampasan ko ang lahat ng bahay na makakita kong may pahid na dugo, at walang pinsalang mangyayari sa inyo sa pagpaparusa ko sa buong Ehipto. Ang dugo ang siyang magiging palatandaan na Israelita ang nakatira sa bahay na iyon.
Ang araw na ito'y ipagdiriwang ninyong magpakailanman bilang pista ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, ang atin pong itutugon. Sa kalis ng pagbabasbas, si Kristo ang tinatanggap. Pakiulit po. Sa Kalis ng pagbabasbas, si Kristo ang tinatanggap. Sa Diyos ko't Panginoon, anong aking ihahandog? Sa lahat ng kabutihan na sa akin ay kaloob, ang handog ko sa dambana ay inumin na masarap bilang aking pagkilala sa ginawang pagliligtas. Tugon. Sa kalis ng pagbabasbas, ang nagliligtas. Masakit sa kalooban ng poon kung may papanaw. Kahit ito ay iisa, labis siyang magdaramdam. Katulad ng aking ina, maglilingkod akong lubos. Yamang ako'y iniligtas, kinalinga at tinubos. Tugon. sa kalis ng pagbabasbas, si Kristo ang tinatanggap. Ako ngayoy maghahandog ng haing pasasalamat. Ang handog kong panalangin sa iyo ko ilalagak. Sa templo sa Jerusalem ay doon ko ibibigay ang anumang pangako kung sa iyo ay binitiwan. Tugon. Sa kalis ng pagbabasbas, si Kristo ang tinatanggap. Ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ito ang aral tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus, nung unang gabing siya'y ipagkanulo, ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinaghati-hati ito at sinabi, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Gayon din naman, matapos maghapunan, ay hinawakan niya ang kalis at sinabi, ang kalis na ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin niyo sa pag-alaala sa akin. Sapagkat kakain kayo ng tinapay na ito at iinom ng kalis na ito, ay ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Ang salita ng Diyos. Tumayo po ang lahat upang ipagdangal ang banal na Ebanghelyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kabanata 13, mga talata 1 hanggang 15. Besperas na ng Paskwa, alam ni Jesus na dumating na ang panahon ng kanyang paglisan sa sanlibutan ito upang bumalik sa Ama. Mahal niya ang kanyang mga tagasunod na nasa sanlibutan
at ngayon ipakita niya kung hanggang saan ang kanyang pag-ibig sa kanila. Naghahapunan si Jesus at ang mga alagad na isilid na ng Diablo sa isip ni Judas, anak ni Simon Iscariote, ang pagkakanulo kay Jesus. Alam ni Jesus na ibinigay na sa kanya ng Ama ang buong kapangyarihan. Alam din niyang siya'y mula sa Diyos at babalik sa Diyos. Kaya't nang sila'y naghahapunan, tumindig si Jesus, naghubad ng kanyang panlabas na kasuotan at nagbigkis ng tuwalya. Pagkatapos, nagbuhos siya ng tubig sa palanggana at sinimulang hugasan ang paa ng mga alagad at punasan ang tuwalyang nakabigkis sa kanya. Paglapit niya kay Simon Pedro, tumutol ito. Panginoon, sabi niya, diya't at kayo pa ang maghugas ng aking mga paa. Sumagot si Jesus, hindi mo naunawaan ngayon ang ginagawa ko, ngunit maunawaan mo rin pagkatapos. Sinabi sa kanya ni Pedro, hindi ko po pahuhugasan sa inyo ang aking mga paa. Kung hindi kita huhugasan, wala kang kaugnayan sa akin. Tugon ni Pedro. Kaya't sinabi ni Pedro, Panginoon, hindi lamang po ang mga paa ko, kundi pati ang aking kamay at ulo. Ani Jesus, maliban sa kanyang mga paa, hindi na kailangang hugasan pa ang naligo na, sapagkat malinis na ang kanyang buong katawan. At malinis na kayo, ngunit hindi lahat. Sapagkat alam ni Jesus kung sino ang magkakanulo sa kanya, kaya't sinabi niyang malinis na sila, ngunit hindi lahat. Nang mahugasan ni Jesus ang kanilang mga paa, siya'y nagsuot ng damit at nagbalik sa hapag. Naunawaan ba ninyo kung ano ang ginawa ko sa inyo? Tanong niya sa kanila. Tinatawag ninyo akong guro at Panginoon, at tama kayo, sapagkat ako nga. Kung akong Panginoon ninyo at guro ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din kayong maghugasan ng paa. Binigyan ko kayo ng halimbawa, at ito'y dapat inyong tularan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, 3,000 years ago, ibig sabihin, 100 taon bago dumating si Jesus, ginanap ng Israel ang unang pista ng Pasko, the first Passover. At kailan ito? Nung mismong gabi, bago sila umalis ng Ehipto upang maging malaya, that very night. At nung gabing iyon, sabi ng Panginoon sa mga Israelita, sa gabing ito, bago kayo aalis sa Ehipto, kayo ito ang gabi ng inyong kaligtasan. At sa gabing ito, itong inyong gagawin. Kukuha kayo ng mga walang bahid dungis na mga tupa at kambing. Ito'y kakatayin. At ang mga dugo nito ay lalagay sa mga pintuan ng mga bahay ninyo, sapagkat ako'y darating at ang mga bahay na may dugo, ang mga pintuan ay lalampasan ko, samantalang ang mga bahay ng mga Ehipto na walang dugo ay mahamatay ang kanilang mga panganay, hindi lang ng tao, kundi kahit mga panganay na mga hayop. Kaya nung gabing iyon, nakita ng mga taga-Ehipsyo ang kapangyarihan ng Panginoon. At nung gabing iyon, matapos ang halos
300 taong pagkabihag ng mga Ehipsyo, ang bayang Israel ay lumaya sa pagkailipin upang tumungo sa lumang pangako. At sabi ni Yahweh na ating narinig sa unang pagbasa, ang gabing ito ng Pasko, ang inyong pag-aalay ng kordero ng Diyos, ng karnero, ng tupa at kambing. Ang pag-aalay nito ay gagawin ninyo taon-taon at ito'y magiging piyestang gagawin ninyo magpakailanman. At mga kapatid, sa ating ikalawang pagbasa, narinig po natin si San Pablo, kanyang binabanggit ang Pasko ng Panginoon. Ang Pasko ang mismo ang Panginoon ang siyang nagdiwang. At ano ito? Ang Paskong ito ay naitipon sila. Ngunit ang kanilang alay sa Diyos sa kapatawaran ng mga kasalanan ay hindi na kambing at hindi na tupa. Ang kanilang alay sa Diyos nung unang Pasko ang ginawa ni Jesus para sa kanyang mga alagad ay ang katawan at dugo ng Panginoon sa anyo ng alak katinapay. In the New Testament, the Passover, ang bagong Pasko natin na ating ginaganap sa Huwebes Santo ay hindi na ang pagkikitil ng buhay at paglalagay ng dugo, pag-aalay ng dugo at katawan ng kambing at tupa. Hindi na. Ang inialay sa Ama sa kapatawaran ng mga kasalanang sanlibutan ay mismong ang kordero ng Diyos, ang katawan at dugo ng Panginoon sa anyo ng alak at tinapay. At mismong kinabukasan sa Biyernes Santo, ang kanyang pisikal na katawan at dugo na inialay sa Kalbaryo ng krus. Kaya ang gabing ito, sa gabing ito, ating ipinagdiriwang ang 3,000 years of tradition na sinasabi ni Yahweh noong 3,000 years ago sa mga Israelita. Ipagdiwang ninyo magpakailanman ang piyestang ito ng inyong kaligtasan, ang piyesta ng Pasko. At nung dumating ang Panginoon, ang kanyang simbahan ay patuloy na nagdiwang. Ngunit ang inialay ay hindi na tupa at kambing. Ang inialay ay ang kalugod-lugod na alay para sa Ama. Ang katawan at dugo ng kanyang anak sa Eucharistia, ang tinapay at alak na kanyang tunay na katawan at dugo, at sa Kalbaryo ng krus, ang kanyang physical na katawan at dugo. Mga kapatid, ganun tayo kamahal ng Diyos. Kaya ngayong araw din ito, sa ating pagdiriwang ng Huwebes Santo, ay itinakda ng Panginoon ang isang bagong utos. Ano ito? Ang utos na maghugasan tayo bilang mga alagad ng mga paa. At alam niyo, napakahalaga ng mensahe ng Panginoon kay Pedro. Sabi ni Pedro, Panginoon, hindi kita papayagang maghugas ng aking paa. Bakit? Sapagkat ang paghugas ng mga paa nung panahon ng mga apostol, nung panahon ni Jesus, ay gawain ng pinakamababang alipin. Ito'y gawain ng mga alipin at ang pinakamababa ay siyang tagahugas ng paa ng mga taong pumapasok sa tahanan ng kanilang amo. At sabi ng Ebanghelyo, alam ni Jesus na siya ay galing sa Ama. Ibinigay ng Ama sa kanya ang lahat ng kapangyarihan. He knows He is God. He knows He comes from God. Pero huhubarin niya ang kanyang damit, ang kanyang pagkadiyos, upang hugasan ang paa ng mga alagad, upang magpakaalipin
sa kanyang mga minamahal na alagad upang magpakaalipin sa atin. Ano ito? Bilang alipin, gagawin ko ang lahat para sa iyo. Bilang alipin, iaalay ko ang buhay ko sa iyo kahit na ang kahulugan nito para sa akin ay pasakit at kamatayan sa krus. Nagpakaalipin ang Diyos dahil sa pagmamahal. Ito ang bagong utos niya sa atin. Kung hindi ka magpapakaalipin, magsasakripisyo, maglilingkod sa pagmamahal, sabi ng Panginoon, wala kang kaugnayan sa akin. Hindi kita disipulo. Wala kang ugnayan sa akin. Ang tanda ng ating ugnayan sa Diyos sa bagong tipan ay ang magmahal, ang maglingkod, ang magpakaalipin sa pagmamahal para sa ating mga anak, sa ating pamilya, sa sambayanan, sa mga nangangailangan, sa mga may sakit, sa mga may liit sa pamayanan. Ang paglilingkod ng pagmamahal, kahit ang kahulugan nito ay pag-aalay ng sariling buhay. Mga kapatid, napakahalaga ng mensaheng ito sa atin sa panahon ng COVID-19. Alam natin hanggang ngayon tayo ay naka-quarantine. Hindi tayo makalabas sa ating mga bahay. Paano ba tayo maglilingkod? Habang nasa bahay, kausapin mo ang anak mo. Magkaroon ng panahon na mag-usap-usap bilang pamilya, na magkatulungan sa loob ng ating mga bahay. Kasi minsan kahit sa loob ng bahay, hindi nga tinakausap eh. Ngayong COVID-19, malamang ang kausap mo, hindi naman si tatay mo, hindi naman ang kapatid mo. Ang kausap mo, ang kaibigan mo sa Facebook. Kaya ko bang magsakripisyo na itabi muna ang aking cellphone at just be there. Just eat together. Just talk together. Just converse to one another. At mga kapatid, kahit tayo pa ay hindi makalabas ng bahay, pwedeng magluto. At ang ating mga niluto, damihan natin. Ibigay sa kapitbahay na siguro ngayon ay hirap na at wala nang makain. Baka may sobra ka pang noodles. Baka may sobra ka pang dilata. Baka may sobra ka pang bigas. Ipahiram sa kapitbahay. Paglilingkod sa kapwa. Pagkasakripisyo kahit gutom ka na. Pero gagawa tayo ng paraan upang matugunan ang pangailangan ng ating kapwa. At siguro, ang pinakamahalaga sa lahat ay ang pagdarasal natin para sa buong mundo na matapos na ang COVID-19 na ito. My dear brothers and sisters, sa panahong ito, walang tayong takbuhan, walang kapangyarihang ihigit pa sa kapangyarihan ng Diyos kapag tayo nagdasal ng taimtim. Ialay natin ang ating mga sakripisyo, ang ating mga pagdarasal, ang ating pakakawang gawa ngayong panahon ng mga banal na araw bilang panalangin natin sa Diyos. Panginoon, maawa po kayo sa amin. Panginoon, tapusin na po ninyo ang COVID-19. Kaawaan mo ang buong sanlibutan. Kaawaan mo kami, patawarin mo kami, at ibalik mo kami sa iyong piling at kaligtasan.
Mga kapatid, tayo magsitayo ating ipahayag ang pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at ng lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, para nating lahat, nagkatawang tao sa ilang ng Espiritu Santo, ipianak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanawag sa kinaroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit na uluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magumulang paritukom sa nangubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, ngayong panahon po ng Huwebes Santo, sa sitwasyon ng COVID-19, hindi po natin gaganapin ang paghuhugas ng mga paa ng mga apostol. Sa sandaling ito, manalangin tayo bilang isang sambayanan. Purihin ng Diyos ang ating Ama na nangangalaga sa kanyang mga anak at hindi nagawalang bahala sa kanilang mga panalangin. Buong kabang loob tayong dumulog sa Kanya. Ang ating pong tugon, Panginoon, liwanagan mo kami. Panginoon, liwanagan mo kami. Pinasasalamatan ka namin, Panginoon, na pangunahan mo kami ng iyong karunungan upang tumaha kami sa isang bagong buhay. Panginoon, liwanagan mo kami. Ang iyong karunungan ang gumabay sa amin upang panibagong buhay ang aming tatahakin. Panginoon, liwanagan mo kami. Amin nawang mabata ang mga kahirapan ng may tapang alang-alang sa ngalan mo at maging bukas palad sa paglilingkod sa iyo. Panginoon, liwanagan mo kami. Sa araw na ito, patnubayan ang aming isip, kalooban at asal. Tulungan mo kaming makasunod sa iyong mapagpalang paggabay. Ama naming mapagmahal, salamat po sa pagkakataon na kami na binigay mo sa amin upang ipagdiwang ang Huwebes Santo, kung saan aming inaalala ang una mong pagdiriwang ng Paskwa. Kasama ang iyong mga apostol, ang pagkatatag mo ng banal na Eucharistia, gayon din ang utos mo, Panginoon, na gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin, sa iyong mga apostol na siyang nagtatag ng sakramento ng pagkapari. Nawa, maratano kami, Panginoon, na tunay mong mga alagad, tunay mong kaugnay sapagkat nagsisikap kami na isabuhay ang utos ng paglilingkod, bunga ng pagmamahal sa aming pamilya, sa aming kapwa, sa aming pamayanan, sa aming bansa, at sa buong mundo. Ito'y aming inihiling kay Jesus na aming Panginoon. Amen. Ito ang kalis na
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kabuyagan at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niya. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong marapat na ganapin ang banal na paghahain sapagkat tuwing ipinagdiriwang ang alaala ng anak mong nag-aalay. Ang pagliligtas niya sa tanan ay nangyayari upang aming pakinabangan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayon, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ang talagang dakila at lagi mong ikinalulugod na paring naghahain para sa sansinuko nitong pag-aalay na tangi mong ibinukod. Ang pagdiriwang sa huling hapunan ay paghahain niya para sa tanan upang alahanin namin at pagsaluhan. Ang laman niya'y inihain upang lahat ay buhayin. Ang dugo niya'y dumanak ng lahat ay mapatawad. Kaya kaisa ng mga anghel nagsiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming maawain, ipinabot namin ang pasalamat sa iyo sa pamagitan ng aming Panginoong Jesucristo. Ipinakiusap namin na sa pamagitan ng anak mong ito na ang mga kaloob namin ay tanggapin at basbasan mo sa pagdiriwang namin ng paghahain niya sa iyo. Inialay namin ito sa iyo, unang-una para sa iyong banal na simbahang Katolika. Pagkalooban mo ng kapayapaan at pagkupkop, pakaisa at pagkataguyod, ang mga kaanib nito sa sansinuko, kaisa ng aming Papa na si Francisco na iyong lingkod, kasama ng mga obispo, ang aming tagapamahala na si Father Ray Aguanta, at ng lahat ng analig at nagapalaganap sa panampalatayang Katoliko na galing sa mga apostol. Ama namin, iyong alahanin ang iyong mga anak na ngayon aming idinadalangin. Ang aming pananampalataya ay nabatid mo, gayon din ang pagsisikap naming maging tapat sa iyo. Sa paghahain ito ng pagpupuri ay aming inialay
para sa kapakanan namin at mga mahal namin sa buhay, para sa aming kalusugan at walang hanggang kaligtasan, sa pagdulog namin sa iyong kadakilaan, Diyos na totoo at nabubuhay kailanman. Kaisa ng buong simbahan, ngayon aming ipinagdiriwang ang dakilang kapistahan na ginagawang paghahain ng aming Panginoong Jesucristo para sa amin. Pinarangalan namin ngayon, unang-una, ang Ina ng Diyos at Panginoon naming Jesucristo, si Maria na malhating laging Birhen. Gayon din ang kanyang kabiyak na pusong si San Jose, ang iyong pinagpalang mga apostol at martir na sina Pedro, Pablo at Andres, Tomas, Santiago, Felipe, Bartolome, Mateo, Simon at Tadeo, gayon din sina Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisogono, Juan at Pablo, Cosme at Damian, at ang lahat ng iyong mga banal. Pakundangan sa kanilang ginagawang mga kabutihan at walang sawang pagdalangin para sa aming kapakanan. Kami ay lagi mong kalingain at ipagsanggalang. Ama namin, iyong tanggapin ang mga handog na ito ng iyong buong angkan sa pag-alaala sa dakilang araw ng paghahain ng katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo upang pagsaluhan ng mga alagad. Loobin mong kami makapamuhay araw-araw sa iyong kapayapaan. Huwag mong ipahintulot na kami ay mawalay sa iyo kailanpaman. Ibilang mo kami sa iyong mga hinirang. Ama namin, basbasan mo ang mga handog namin ito. Marapatin mong sambahin ka namin sa Espiritu at kautuhanan. Kaya para sa amin, ito ay gawin mong maging katawan at dugo ng pinakamahal mong anak, ang aming Panginoong Hesukristo. Noong besperas ng kanyang pagpapakasakit, para kami at ang lahat ng tao ay masagip, nakisalo siya ngayon sa mga alagad niyang iniibig. Hinawakan ni Jesus ang tinapay sa kanyang banal at galang-galang na mga kamay. Tumingala siya sa langit, sa iyo, Diyos Ama niyang makapangyarihan, at nagpasalamat siya sa iyo. Pinaghati-hati niya ang tinapay, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis na ito ng pagpapala sa kanyang banal at galang-galang na mga kamay. Muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Kami
Ama, kaming mga lingkod mo at bumubuo ng iyong bayang banal ay nagdiriwang sa alaala ni Kristo na iyong anak at aming Panginoon. Ginugunita namin ang kanyang dakilang pagpapakasakit, ang pagbangon niya mula sa kamatayan at ang matagumpay na paakyat niya sa kalangitan. Kaya mula sa mga biyayang sa iyo rin ang galing, inihandog namin ang sa iyong kataas-taasang kamahalan, ang paghahain ito na katangi-tangi at dalisay, ang pagkaing nagbibigay buhay kailanman, at ang inuming nagbibigay kagalingang walang katapusan. Masdan mo ng buong kasiyahan ang aming mga alay na ito. Ganapin mo sa mga ito ang ginawa mo sa mga handog ni Abel, ang lingkod na matapat sa iyo, sa paghahain ni Abraham na ama namin, sa pananampalatayang totoo, at sa inihandang tinapay at alak ni Melchizedek na paring hirang mo. Paunlakan mo ngayong tanggapin ang banal at dalisay na paghahain. Makapangyarihang Diyos, pinilig namin iyong ipaakyat sa banal mong anghel ang mga alay na ito sa dakilang dambanang nasa iyong harap, upang sa pagkasalo sa banal na katawan at dugo ng iyong anak, sa pakikinabang namin ngayon dito sa banal mong hapag, kami ay mapuspos ng iyong pagpapala at tanang pagabasbas. Ama namin, iyo ring alahanin ang mga anak mong naunang yumao sa amin sa paghimlay sa iyong kapayapaan. Yama ang tatak ng pananampalataya ay kanilang taglay, at sila ngayon aming ipinagdarasal. Sa katahimikan ay ating banggitin sa Panginoon ang mga yumaong ating mahal. Sila at ang tanang nahihimlay sa kandungan ni Kristo ay aming idinadalangin sa iyo upang iyong pagbigyang makarating sa pagkasalo, pagliliwanag at pamamahinga sa iyong piling. Kahit kami ay mga makasalan mong lingkod, kami rin ay nagtitiwala sa iyong nag-uumapaw na pagkamapagbigay sa aming pamumuhay araw-araw. Kaya pagindapatin mo ring kami ay makaugnay at makapiling ng iyong mga banal na apostol at martir, kasama na Juan Bautista, Esteban, Matias, Bernabé, at ng lahat ng iyong mga banal. Kami naway makapisan nila, hindi dahil sa aming ginagawang kabutihang kulang na kulang, kundi pakundangan sa iyong pagpupuno sa aming kakulangan. Sa kanyang pamamagitan, ang tanang mabubuting kaloob mong ito ay lagi mong pinaiiral, pinababanal, binubuhay, binabasbasan at sa amin ibinibigay. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Mga kapatid, bilang mga minamahal na mga anak ng ating Ama, tumawag tayo sa Kanya sa mismong panalang tinuro sa atin
ng ating Panginoong Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, parang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng may sama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming tiyanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa, kapayapaan sa lahat, kapayapaan sa lahat. Mga kapatid, narito si Jesus, ang ating Panginoon, ang bagong alay ng Paskwa sa bagong tipan, ang kanyang katawan at dugo na nag-aalis at nagpapatawad ng ating mga kasalanan at ng buong mundo.
Mapalad tayong inaniyahan na makisalo sa kanyang piging na ito. Panginoon, di ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapatid, ating dasalin ngayon ang panalangin ng spiritual communion para sa mga kapatid dating hindi makatanggap ng mismong katawan ng Panginoon. Panginoong Yesus, ako'y naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at nasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa, sapagkat sa mga sandalin ito, hindi kita matanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyakap kita na para bagang naririto ka na, at inialay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa aming payakinabang sa ipinagdiriwang ditong hapunan ng anak mong mahal, kami pagindapating makasalo kailanman sa piging na sa iyong piling sa kalangitan, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, bukas po ay Biyernes Santo at sa alas 8 ng umaga po ay atin pong paparinig sa inyo mula sa trompa ng ating mga kapilya ang Istasyon ng Krus. Yan po'y ipaparinig po ng alas 8 ng umaga ng sabay-sabay po. Ngayon din po atin kayong iniimbitahan na makinig din sa alas 12 ng tanghali bukas
ng 7 huling wika at sa alas 3 po ng hapon, kahit po tayo ay hindi natitipon sa ating mga simbahan, iparinig din po sa inyo sa ating mga trompa ang liturhiya ng Biyernes Santo, alas 3 po ng hapon, sabay-sabay po sa ating buong pong parokya. At matapos po ng misang ito, wala po tayong blessing sapagkat ang atin pong selebrasyon ay simula ngayon hanggang linggo ng pagkabuhay. Ang blessing po ng pari ay gagawin po sa linggo ng pagkabuhay sapagkat ibig sabihin simula ngayon, tuloy-tuloy po tayo ang pagdiriwang na ito. Tayo po ay sa loob ng 3 araw na pagdiriwang ng panahimik, ng pagninilay-nilay sa mga hiwaga ng ating kaligtasan, ang pagkapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoon. Ngunit matapos po ngayong ng ating pagdiriwang ngayon, ang ating po mga kapila ay magpatugtog po ng mga instrumental music hanggang alas 12 po ng gabi sa mga kapilya po natin para lang po matulungan tayo sa atin pong pagdarasal at panalangin sa gabing ito ng pagkatatag ng Eucharistia at kung saan sa gabing ito'y huhulihin ang Panginoon at buong gabi siyang ikukulong, kinabukasan ipapako sa krus. Humayo kayo sa katahimikan. Tapos na po ang ating pagdiriwang para po sa araw ng Huwebes Santo.